Katabi, God first. God first. Yan, sa buhay po natin, hango po yan sa aklat po ng Matthew chapter 6, verse 24 up to 34. Ang pinakamahalaga po na gusto po nating puntuhan sa verse po na ito ay yung unahin po natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Amen? Mahalaga po bang unahin ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid? Amen. Sa inyo pong personal na opinion, napakahalaga po ba na nauuna si Lord sa buhay po natin bago ang lahat ng bagay? Amen. Amen. So sa buhay po natin, marami po tayong mga bagay na pinapahalagahan. Pero bago po yan, sabi po dito, sabi po dito, how to put God first. Paano po ba natin yan gagawin? Ayan, sabi po dito, how to put God first, sabi niya, choose your priority, godly priority or worldly priority. Choose who will you prioritize, God or money. Choose how will you priority, biblical way or carnal way. So, sa buhay po natin na ito, para malaman po natin kung paano po ba unahin ng Panginoong Kristo sa ating buhay, kailangan isiset mo muna kung sino yung pinakamahalaga sa iyong buhay. Amen? Sa buhay po ba natin na ito, talungin po natin yung ating mga sarili, sa oras na ba na ito, sino ba yung pinakamahalaga sa buhay ko? Halimbawa, meron po sa atin dito mga estudyante, meron po dito nagtatrabaho, meron po dito, meron siyang pamilya, meron siyang anak, meron siyang kapatid, meron siyang asawa. Di ba po sa buhay natin, nung hindi pa natin nakikilala si Jesus Christ sa buhay po natin, ang mahalaga sa atin itong ating pamilya, itong ating pangarap, itong mga bagay na ginagawa po natin sa buhay na ito, o yung mga bagay po na pinagkakaabalahan natin sa mundo pong ito. Amen po? Amen. Ngunit, nung makilala na po natin ang Panginoong Kristo sa buhay natin, isang araw sa buhay po natin, na-encounter po natin si Christ. Kaya ang sinasabi po ng Panginoon po sa atin, put God first. Amen? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, put God first. Put God first. Ngayon po, sabi po ng Panginoon dito, choose your priority. Kailangan sa buhay po natin na ito, pag na-encounter na po natin si Christ, siya na po dapat yung una sa ating buhay. Naalala ko nga po yung preaching noon sa amin ni Pastor. Sabi niya pong ganon, kailangan po meron tayong level of priority. Una po dito yung Diyos, yung pinakamataas. Pangalawa po yung ating family. Pangatlo po yung ating mga bagay na ginagawa sa buhay po na ito. Amen? So sa buhay po natin, kailangan po lagi pong nauuna si Jesus bago po ang lahat ng bagay. Amen. Katulad na lang po ng ginagawa po natin sa oras po na ito. Amen? Ang oras na po ngayon ay 12 p.m., alas 12. Supposed to be, ikaw at ako ay kumakain sa oras na ito. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung nagugutom na yan sa salita ng Diyos. Ayan. May narinig ako, hindi pa eh. Ayan. So, sa buhay po natin na ito, ibig sabihin po, nilalaanan po natin ng oras ang Panginoon, kahit na sabihin po natin, supposed to be, kumakain ka ngayon, pero inuna mo ang Panginoong Kristo, kumain ka muna ng salita ng Diyos, bago po yung mga bagay na gagawin po natin sa buhay po na ito. Sabi niya, choose who will you prioritize. Siyempre, wala na pong iba kundi ang Diyos. Amen? Dito po kasi sa Matthew chapter 6, kung makikita po natin, tinuruan po tayo dito ng Panginoon na i-priority natin si Lord sa ating buhay over sa atin pong money. Amen? Pera, wealth, karangyaan, o anumang bagay na meron ka. Ang gusto po ng Panginoong Kristo, siya muna bago ang lahat ng bagay. Amen. Sabihin nga po natin, si Kristo muna, bago ang lahat ng bagay. Ayan. So sabi po ng number 1, sabi niya, give and pray. Sabi sa ano po yan, buksan po natin yung ating mga Biblia sa Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Basahin ko po sa inyo yung sabi po ng 25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at inyong iinumin upang kayo mabuhay, o kaya tungkol sa inyong susutin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa?
At bakit kayo nababalisa tungkol sa panamit? Isipin ninyo kung paanong tumutubo ang bulaklak sa parang hindi nagtatrabaho at hindi gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay gagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liliit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin sapagkat sa inumin o damit, hindi ba't ang mga hintilang nababahala tungkol sa mga bagay na ito, alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos, ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Last verse po, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas na ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Praise the Lord. Sino po yung may problema ngayon? Sapat na po ang isang alalahanin para sa isang araw. Sabi po ng salita po ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Sabi po kanina, nung number 1 po natin, sabi po dyan, give and pray. So sa buhay po natin, kung mapapansin po natin, bakit gusto ng Lord na matuto tayong mag-give at saka manalangin? Brother, kanina binasa mo, kung titignan po natin, di ba sa buhay po natin, meron tayong kakulangan, lackness, o sabihin natin, kung minsan naubusan tayo ng pera, naubusan tayo ng mga bagay-bagay sa buhay na ito. Kaya sinasabi po ng Panginoon sa buhay po natin, huwag kang mabalisa. God first. Amen? Amen. Pag meron kang problema, God first, huwag kang mabalisa. Pag meron kang alalahanin, meron kang babayarin, o meron kang suliranin sa buhay na ito, huwag kang mabalisa. Put God first. Amen? Sabihin mo, may problema man ako ngayon, hindi ako mababalisa, sapagkat meron akong Diyos. Sabi po dito, give. Yan, dito po muna tayo sa give. Sabi po dyan, give. Sino po dito nasubukan ng magbigay? Sa kapatid, sa kahit sino, o sabihin natin ng limos siya, lahat po tayo nakapag-give na. Sabi po ng Biblia, kung malilimos, dapat hindi nakikita ng ibang tao o kahit yung pinakamatalik na kaibigan po natin. Sa halip, kailangan po, ang makakakita lang noon, walang iba kundi ang ating amang nasa langit. Para nang sa ganon, yung atin pong pagbibigay ay gagantimpalaan ng Diyos. So sa madaling salita mga kapatid, sa buhay po natin na ito, kailangan matuto tayong magbigay kahit na sabihin po natin na wala naman tayong ibibigay. Parang napakahirap naman yan, brother. Matuto kang magbigay kahit na wala kang pambigay. Ang ibig pong sabihin ng Panginoon po sa buhay po natin na ito po kasi yung magdadirect po sa atin para maunawaan natin na pag inuna po natin ang Diyos sa buhay natin, siya magbibigay nung bagay na ibibigay mo. Amen? Amen. Ito po, sabi niya ganon, give. Meron po akong example po dito, sabi niya doon, upang mauna natin ang Panginoon, kailangan, sabi niya, anuman ang pinangahawakan mo sa iyong kamay, itapon mo yan. Amen? Amen. Halimbawa po, meron po akong hawak-hawak dito sa kamay. Kamay ko ngayon. Ngayon, para mauna ko raw po ang Panginoong Jesucristo, kailangan itapon ko muna tong hawak-hawak ko na ito. Let go ko muna. Dahil po, ang isang tao po na punong-puno sa kanyang buhay, o punong-puno yung kanyang kamay, o punong-puno yung kanyang bulsa ng pera, sasabihin ko po sa inyo, napakamalimit na mga tao po na nauuna ang Panginoon kapag meron po sila ng lahat ng bagay sa buhay po na ito. Amen? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, di ba? Hindi naman mukhang walang-wala, ano? Pinagpala naman po ng Panginoon. Pero, I tell you, brothers and sisters in Christ, kung ikaw milyonaryo ka, baka wala ka sa oras na ito. Diyan sa kinaupuan mo. Amen? Sapagkat sabi po ng Biblia, mahirap pagharian ng mga mayayaman. Amen po? Amen. Sabi po dito, kailangan sa buhay po natin, kailangan sa buhay po natin, matuto tayong magbigay, at sa pagbibigay po natin, malaman po natin na ang Diyos na po ang source ng buhay po natin. Kasi yung isang tao po, na nananampalataya na po sa Panginoong Jesucristo, kahit maubusan siya, alam niya, meron ipapalit ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Amen? Amen. Sabihin po natin sa oras po na ito, meron kang mga bagay na kinakaharap, may troubles ka, may problema ka. Basta nagtiwala ka sa Diyos, basta nanangan ka po sa ating Panginoong Jesucristo, isang araw makikita mo ang Diyos na po ang gagawa ng mga bagay niyo para sa iyong buhay. Amen.
Kaya nga, lagi tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo, when you give, kailangan hindi ka nakikita ng tao. Tago mo, kapatid. Pag ikaw ay nagbibigay, huwag mong ipapakita sa tao na ikaw ay nagbibigay. Para nang sa ganon, sabi po ng salita ng Diyos, ang inyong amang nasa langit na nakakakita sa inyo, ang siyang magbibigay ng gantimpala. Sapagkat kapag tayo po nagbigay, na nakikita po ng ating mga kapwa o ng ating kapatid, I tell you, brothers and sisters in Christ, bayad ka na. Amen? So nakakalungkot po pagka tayo po nagbibigay, tapos akala po natin credit to God, putting God first po tayo, pero hindi po natin namamalayan, yung sarili na po pala yung nauuna natin sa buhay po na ito, at yung ating binigay, bayad na po yun. Amen? So kailangan po kapag tayo po ay magbibigay, kailangan ilihim po natin ito. Sa pinakamatalik na kaibigan, sabi po ng scripture. Kaya nga sa buhay po natin na ito, kailangan sa buhay po natin na unahin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Meron po ditong mga examples sa Bible na kung saan pinapakita na nasumpungan nila ang Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay nung time na sila po ay nagbigay. Ano-ano po ba itong mga verses po na ito? Basahin po natin sa Luke chapter 21 verse 1 to 4. Nandyan pa po ba ang mga anak ng Diyos? Mabilis po ba ako o mabagal po ba? Pasensyahan nyo na po, medyo ano lang. Yan. Ay. Luke chapter 21 verse 1 to 4. Sabi po ng Luke chapter 21 verse 1 to 4, nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang byuda na naghulog ng 2 salaping tanso. Sinabi niya, ang inihandog ng dukhang iyon, ang higit pa sa mga inihandog nilang lahat. Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganahan, ngunit ang kanyang binigay ay ang buo niyang ikinabubuhay. Amen? Kung pamilyar po kayo sa Bible, meron pong isang balo, nung naghandog po sila sa Panginoon, dahil po walang-wala siya, alam niyo po ang ginawa po niya? Hinandog niya po lahat-lahat ng meron siya na dala-dala po niya nung time po na yon. Kaya nga, kung makikita po natin dito, brother, ba't ganon? Para ba mauna mo ang Panginoon, kailangan itatapon mo ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Alam niyo po, kung isipin natin, dali lang mag-give ng 2 kusing eh. Amen? Siguro sa oras po na ito, meron kayong 2 kusing dyan. Amen po? Pero alam niyo po, itong babae po na ito, yung 2 kusing niya, pag binigay niya pa po yun, baka sa susunod na araw, hindi na po siya kakain, magtitiis na po siya ng gutom, pwede po siyang mamatay sa gutom. Kasi iba po yung panahon natin ngayon, sa panahon po nila noon. Alam niyo po, sa panahon po nila noon, kapag wala ka na makain, maghihintay ka na lang ng kamatayan mo. Amen po? Kaya nga, dito po namangha po tayo, namangha ang Panginoon po dito, sinasabi po niya, yung balo na yon na nagbigay ng 2 kusing, yun yung may pinakamalaking binigay. Bakit? Kasi binigay niyang lahat-lahat ng meron siya. Para lang po ipakita niya sa Panginoon, I put God first. Amen? Tanungin ko po kayo sa oras na ito, ilan po yung meron na hawak mo sa oras na ito? Huwag ka nang sumagot. Tanong lang yon. Huwag mo nang sagutin. Yan. Siguro po sa buhay natin, siguro meron akong 1,000 dito, meron akong 20 pesos dito, meron akong 50 pesos dito. Pero pag uwi mo sa bahay, meron ka pa rin. Amen? Si babaeng balo po, yung 2 kusing na dala niya na lahat. Wala rin siyang uuwi ang bahay. Doon na lang po yun. Last na po yun. Amen? Ibig sabihin, pinagpalit niya lahat-lahat ng meron siya para lang masumpungan niya ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. So, sa buhay po natin na ito, kapag ikaw ay nagbigay sa Panginoong Jesucristo, binubuksan ng Lord yung puso mo na sinasabi niya, itapon mo ang lahat ng meron ka para masumpungan mo ang Panginoong Jesucristo. Meron pa pong mga verses po dito, sabi niya, the boy with the loaves and fish, sa John chapter 6 verse 1 up to 14. Naalala niyo po nung nagpakain si Christ ng 5,000? Di ba po may naglabas na bata po doon? Meron po ako ditong isda at tinapay. 1,000 po yun, mga kapatid. Sa tingin mo, kung ikaw yung bata na yon, ilalabas mo ba yon o kakainin nyo na lang pamilya?
kainin na lang. Amen? Kasi syempre, ano po yun? Days po yun eh. Pero ito po, pinakita nila na nampalataya sila sa Panginoong Jesucristo na napakaraming tao. Isipin niyo po, nag-stand out yung bata. Sabi niya, meron po akong fish and loaves. Amen? Pinapakita po doon na kapag ang tao po natututong magbigay, bumubukas ang kalangitan, bumubukas ang biyaya ng Diyos, bumubukas ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga, sabi po ng pinag-aaralan natin, put God first. Unahin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang bahala sa lahat ng iyong pangangailangan. Sa kahit anong mga aspeto ng ating buhay, empty. Sino po nakaranas ng emptiness sa kanyang buhay? Ayan na, nagkataasan na. Nagkaalaman na, Lord. Yan, matuto kang magbigay. Ay, ito naman, brother, ubus na nga, matututo pang magbigay. Lagi po nating tandaan, mga kapatid, buhay po ang salita ng Diyos sapagkat buhay yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabi po ng Biblia, out of nothing, there is abundant blessing. Kung kailang walang-wala ka na, kung kailang aligagang-aligaga ka na, kung kailan natataranta ka na, sa lahat ng mga bagay na kakailanganin mo sa buhay na ito, matuto kang magbigay at ang Diyos ang magpapala ng iyong buhay. Amen? Meron pa po dito, sabi niya, yung Good Samaritan. Alam niyo po yung Good Samaritan, ang ginawa niya, binayaran niya lahat ng expenses nung isang nabugbog sa gilid ng kalsada. Binayaran niya lahat ng expenses, hindi niya po kamag-anak yon, hindi niya kaano-ano yon. Amen? Si Zacchaeus, ito pong tax collector, siya po ay naniningil ng doble, triple, o hindi po natin alam, higit pa sa nararapat. Pero nung nakilala niya si Christ, ano pong ginawa niya? Lord, yung kalahati ng ari-arian ko, pamimigay ko na lang. Kita niyo po yun? Halimbawa po, tayo po may ari-arian, may bahay ka, may kotse ka, may pera ka, o may mga bagay-bagay ka sa buhay na ito. Nung makilala mo ba si Christ, sabi mo, Lord, hati na. Yung kalahati, bibigay ko na sa mga kapatid ko sa Panginoon o sa mga dukha na pwede kong tulungan. Yung kalahati, ibabalik ko dun sa mga nadaya ko. Amen? Di ba po, napakahirap po nun. Minsan, akala po natin, pag nabasa natin sa Bible, nagbigay siya, galing. Pero pag nilagay na natin sa sarili po natin, kaya ko ba yun, Lord? Amen? Di ba po, parang sabihin natin, yung isa, 2 kusing. Kaya ko ba yun, Lord? Yung isa, sumagot ng hospital bill na hindi niya kaano-ano. Kaya ko ba yun, Lord? Kaya nga po dito, masalamin po natin sa ating buhay na kung minsan, akala po natin, okay na po tayo, akala po natin, nagagawa na natin yung mga dapat na basic na pinapagawa sa atin ng Panginoon, pero hindi pa po pala natin alam, wala pa tayo sa kalingkingan ni Lord. Amen? Amen. Kaya nga sa buhay po natin na ito, always trust God. Amen. Yan. So, sabi pa po dito, last dito yung the early church. Yung early church po kasi, nung araw, yung church po, nagtulong-tulong sila. Nung nagtulong-tulong po sila, para po yun sa pangangailangan ng kanilang mga kapatid, para po yun sa pangangailangan ng mga apostol. Amen? Halimbawa po, merong pastor sa buhay po natin na ginagamit po sa atin. Ngayon, dahil tayo po ay pinapakain niya ng salita ng Diyos, ang tungkulin naman po natin, alagaan po natin yung nagpapastol po sa atin. Kaya nga, doon po nabuhay yung pagkakaisa po ng early church, na kung saan yung kanilang mga ari-arian, pinagbebenta po nila at ibinigay po nila yon para sa pangangailangan ng mga kapatiran at para sa pangangailangan ng mga apostol. Amen. So napakarami po. Kung enumerate ko lang po lahat o sasabihin ko sa inyo lahat ng nagbigay sa Biblia, baka hindi tayo matapos po dito. Amen? So hanggang doon na lang. So sabi po dito, giving is the first key of putting God's first. Ano po yung first key? Giving. Ano po yung first key? Giving. Sabi po dito naman po, sabi niya, ayan pala, sorry, nalagpasan ko na tuloy. Ayan. Sabi po, yung pangalawa, prayer. Di ba po kanina, give, tapos prayer. Amen? Amen. Ngayon po, sabi niyang ganon, kung mananalangin kayo, huwag pa imbabaw o pakitang tao lamang. Paano po yung sinasabi po dito ng salita ng Diyos na kung mananalangin kayo, kailangan hindi pa imbabaw o pakitang tao lamang. Kasi po, ang panalangin sa buhay po natin na ito, hinuhugot po natin yan sa kaibuturan ng ating puso. Minsan po sa buhay po natin, may mga pagkakataon na gusto mo nang dumulog sa Panginoon, pero parang hindi ka na makalapit sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung minsan napapalayo po tayo dahil sa ating mga kasalanan sa ating Panginoong Jesucristo. O dahil po sa mga bagay na hindi po natin nagagawa
pagdating po sa ating Panginoon. Pero, ang gusto po ng Panginoong Jesucristo, sa kabila ng mga hindrances po na ito, para makalapit po tayo sa Panginoon, put God first pa rin. Kapag meron ka pangangailangan sa buhay po na ito, kailangan unahin mo ang Panginoong Jesucristo. Manalangin ka. Yung giving po, ang kaakibat po nun, panalangin. Di ba pag nagbigay ka, Lord, sana palitan mo to. Ay, hindi po ganun. Hindi po ganun. Ayan. Di ba, sa buhay po natin na ito, kapag nagbigay ka, syempre expect po ng Lord, mag-a-ask ka ng isang bagay sa buhay po na ito. Kaya nga tinuruan niya tayo ng Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa mga nagkasala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Amen? Kaya nga tinuruan niya po tayo, Ama namin, nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban, sabi po ng Panginoon, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Alam niyo po, hindi po trabaho ang tinuro ni Lord sa buhay po natin. Ang tinuro niya po sa atin, seek God first through prayer. Amen? Amen? Hindi niya sinabi, hindi po niya sinabi, ganito ka dapat manalangin, Ama namin, sambahin nawa ang ngalan mo, masunod nawa ang kalooban mo, pagtrabahuin mo po kami araw-araw para kami po'y makakain. Amen? Kundi ang tinuro po ng Panginoon, manampalataya ka kay Kristo. Amen. Alam niyo po, kung minsan sa buhay po natin na ito, pinipili natin yung mabigat o mahirap na mga bagay na gagawin po natin. Pero sa totoo lang po, pinadali na po ng Diyos ang lahat ng bagay. Diba? Minsan pinipili po natin yung trabaho kaysa po sa Panginoon, samantalang pag nasa Panginoon ka, sabi po ng Lord, I will provide, sabi niya. Sabi po ng Philippians chapter 4 verse 19, at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi maubos-ubos, ay pagkakaloob niya ang lahat ng inyong pangangailangan para sa ikararangal ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa buhay po natin na ito, put God first. Kung estudyante ka, nag-aaral ka, put God first. Kung nagtatrabaho ka, nahihirapan ka sa buhay na ito, unahin mo ang Panginoong mong Diyos, isang araw makikita mo, wala ka na sa trabaho mo kasi pinagpala ka na ni Lord. Amen? Ganun po kabuti ang Panginoon sa ating buhay kung tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, God first, pray first. Start your day in a prayer. Kung makikita nyo dyan, nandyan yung persistent widow, the Pharisee and the tax collector, Peter saved from drowning. Ito pong mga karakter po na ito sa Biblia, sila po yung mga tao na nanangan po sila sa pamagitan ng panalangin. Hindi sila nang hinawa, hindi sila napagod, o hindi sila sumuko, kundi tuloy-tuloy lang po yung ginawa po nila. Kaya kung makikita nyo po sa baba, sabi niya, key themes in biblical prayer, persistence, humility, consistency, at yung faith. Sabi po sa Tagalog, pagpupursige, kababaang loob, hindi tumitigil o walang sawang pananalangin, at pananampalataya. Ito pong apat po na ito, kung titignan po natin, di ba, napakasisimple po ng words po na ito. Pero alam niyo po ba, pag in-apply mo yan sa buhay mo, araw-araw na nananalangin ka sa Panginoon, nagpupursige ka, nagpapakumbaba ka sa Panginoon, hindi ka tumitigil sa panalangin, nananampalataya ka, sasabihin ko po sa inyo sa oras na ito, kahit di ka na magtrabaho, kakain ka. Amen. Tumingin ka sa iyong paligid. Diba ang tataba nila? Meron po ba sa oras na ito na nagutom? Hello? Wala. Amen? Minsan nga, lumabas ka lang dyan. Mari, may birthday doon. Kasamahan mo ako. Amen? Yung tambay nga po doon sa amin eh. Kain dito, kain doon, kain dito. Dinaig pa kami. Amen? Bakit po? Kasi sabi po ng Diyos, kung yung mga ibon nga, hindi sila nagtatrabaho, hindi sila nag-iipon sa kamalig, pinapakain sila ng Diyos. Hindi ka ibon, mas malaki ka pa sa ibon. Amen? Kaya manampalataya ka, na papakainin ka ng Diyos sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo po, He is faithful, hindi po siya sinungaling na Diyos, hindi po siya yung sinabi niya, pakakainin kita, hindi ka papakainin ng Diyos. No! Pag sinabi ng Lord, papakainin kita, pagpapalain ko ang buhay mo, maniwala ka doon. Kapag inuna mo ang Panginoong Jesucristo mo, darating yon, darating yon. Sabi po ng salita ng Diyos, claim it and you shall receive it.
Manampalataya po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po dito, number 2, fast and forgive. Doon pa rin po tayo sa God first. Hango po yan sa Matthew chapter 6, verse 24 to 34. Sabi po ng number 2, fast and forgive. Basahin po natin muli sa Matthew chapter 6, verse 16. Ayan, nariyan pa po ba mga anak ng Diyos? Amen. Saan po natin yung ating Biblia sa Matthew chapter 6, verse 16 to 18. Basahin ko po sa inyo, sabi po dito, kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot. Tulad ng mga mapagkunwari, hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang tanging nakakaalam nito, siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Yan. Di ba po sa buhay po natin na ito, yung sinasabi po nating fasting, spiritual fasting. Pag sinabi po nating fasting, di ba, ang pagkakalam po natin sa fasting, hindi ka kakain. Tapos, ano ba, yung fasting, yung hindi ka lang kakain. Amen po? Sa spiritual fasting po, hindi ka kakain kasi ang kakainin mo yung mga spiritual na bagay. Katulad po ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pag-awit sa Diyos, pagsamba sa Diyos. Amen po? Amen. So sa spiritual fasting, yung simplest form ng spiritual fasting, sinusupil natin yung ating mga laman, itong ating physical na katawan, pinapahina po natin ito para nang sa ganon lumakas yung ating spirito. Amen? Amen. Sabi kanina, meron daw mga nag-aayuno na ang ginagawa po nila, sinasadya nila magmukhang malungkot. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang malungkot yan. Baka nasa fasting yan. Ayan. Pero sabi po dito, pag nagpa-fasting ka daw, tas mukha kang malungkot, bayad ka na. Amen? So, mga kapatid, yung spiritual fasting po natin sa buhay na ito, yung spiritual fasting po natin sa buhay na ito, may kukumpara natin yan sa paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Pag naglilingkod ka sa Diyos, di ba pinapalakas mo yung iyong espiritu. Pag meron ka raw pong nakitang naglilingkod sa Diyos tapos malungkot, bayad na yun. Sabi mo sa katabi mo, pag malungkot ka, bayad ka na. Ayan. Ano po ba yung kabayaran na yun? Siyempre, pagka bayad ka na, hindi ka na mapupunta sa langit. Amen? Kaya kailangan, pag ikaw ay nagpupuri sa Diyos, sasamba sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, kailangan galak na galak ka, parang yung katabi mo. Hindi naman, brother. Ayan. Pagka naglilingkod ka sa Diyos, pag pinapalakas mo yung iyong espiritu, kailangan mababanaag na sa iyo ang Panginoong Hesukristo. Amen. Ayan. Kaya nga puting God first si Lord muna bago ikaw. Amen. Amen? Si Lord muna bago yung mga bagay sa buhay po natin na ito. Kasi pinapakita po natin doon na pinapalakas natin yung ating espiritu para nang sa ganon, mauna natin ang Panginoong Hesukristo. Amen. Yun po yung spiritual fasting sa buhay po natin. Sabi po dito, forgiveness. Pag nagpa-fast po tayo, pag nagpa-fasting po tayo, kaakibat niyan yung forgiveness. Yan. Ito pong forgiveness, medyo mabigat po ito sa buhay po ng isang tao. Kasi, alam nyo po, hindi mo mauunang Panginoong Hesukristo sa buhay mo kapag hindi ka marunong magpatawad. Amen. Nag-agree po ba kayo doon, mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, pag hindi ka marunong magpatawad, hindi mo mauuna si Kristo. Yung God first po, imposible po yan sa mga taong hindi marunong mag-forgive. Kasi yung mga tao po, na hirap mag-forgive, ay hindi pa pinatawad ng Diyos. Amen? Kasi sabi po yan, sabi niya, patawarin mo kami, Panginoon, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Kaya nga, pag hindi pa tayo marunong magpatawad, hindi rin po tayo patatawarin ng Diyos. Amen po? Katulad nga po nung na-share ni Pastor nung kahapon po, about forgiveness. Meron pong isang hari, ito pong hari po na ito, meron pong nagkautang sa kanya. Ngayon, itong nagkautang na ito, nung oras na nang bayaran niya po sa hari, pinatawad siya ng hari, hindi siya pinagbayad. Amen? Sana all. Ayan. Hindi siya pinagbayad dun sa pagkalaki-laki ng kanyang utang. Pero, itong pinatawad na hindi pinagbayad sa utang, yung nagkautang naman po sa kanya,
aba, siningil pa. Tapos nung siningil, aba, ginulpi pa. Amen? Kaya ngayon, ito pong nangyari. Nung nalaman po ng hari na itong nagkautang sa kanya na hindi niya siningil yung nagkautang, ginulpi pa. Ano pong ginawa ng hari? Siningil siya ngayon dun sa kanyang pagkakautang. Hanggang sa kahuli-huliyang sentimo ng kanyang pagkakautang. Ano pong ibig sabihin po natin sa buhay po na ito? Kailangan po sa buhay po natin matuto tayong magpatawad. Sapagkat kapag tayo po nagpatawad, patatawarin din po tayo ng Diyos. Amen po? Dahil ang gusto po ng Panginoon sa buhay po natin, yung pagpapatawad mo na ipinapakita mo na si Kristo muna ang mamamayani sa buhay ko bago itong aking nararamdaman. Hindi ko po sinasabi na yung mga hindi po, halimbawa, may hindi ka pa napatawad. Siguro po sabihin natin, masakit yung ginawa sa'yo, hindi ka pinahiram o ano man. O, ewan ko po kung anong nangyari. Siguro nasaktan ka. Sabihin na po natin nasaktan ka. Pero papayag ka ba dahil lang po sa sakit na yon hindi ka mapupunta sa langit? Di ba? Napakalaking kapalit po nun. Di ba? Sabi nga po nung kwento po natin kanina, ito pong nagkautang sa hari, pinatawad po siya. Di ba tayo po yung nagkautang sa hari? Sino po yung hari? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, tayo po ay minahal ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa. Inibig na po niya tayo. Pinatawad na po niya tayo. At hindi lang po yun mga kapatid, hindi lang tayo pinatawad. Tayo po'y alipin, ngunit hindi na itinuring na alipin, kundi tinuring tayong kaibigan ng Diyos. Kaya nga, sa buhay po natin na ito, wala tayong exception na sasabihin po natin na hindi ko pa kaya magpatawad. Masyadong masakit yung ginawa niya sa akin. No. Kailangan para mauna mo ang Panginoong Jesucristo, para putting God first ka sa buhay po na ito, kailangan matuto kang magpatawad. Amen. Sino po dito yung may mga kagalit? Sino po dito yung walang kagalit? Sabi ko na nga ba eh. Kung meron ka pang kagalit, matuto kang magpatawad. Amen? Kung ikaw naman ay mabilis magalit, wag na. Baka magka-problema ka pa kay Lord. Amen po? So, sa buhay po natin na ito, lagi po nating tandaan, napakahalaga po sa buhay po natin na tayo po ay nag-pray, tayo po ay nagpa-fasting at saka nagpo-forgive. Kasi sangkap po yan ng buhay po natin para mauna po natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Amen po? Amen. And last, number 3, sabi po dito, God or money. Kung tatanungin ka sa oras na ito, sino ang pipiliin mo? Pera po ba o ang Diyos? Ulitin ko po yung tanong. Kung wala ka sa oras na ito at hindi ka nakadalo ng gawain na ito, sino kaya ang iyong pinili? Money. Ayan. Yan ang, okay, kayo po nagsabi niya na hindi po ako. Amen? So, sa buhay po natin na ito, napakahalaga po na pipiliin mo ang Diyos. Alam niyo po ako, mayroon po ako i-share po sa inyo. May mga instances po sa buhay ko na minsan tumatapat yung pera kada linggo. Ngayon po, pinangako ko po sa sarili ko, never akong tatanggap ng transaction ko po dun sa trabaho po namin ni Sister Karen ng pera kapag kalinggo. Walang transaction, walang tawag, walang chat. Kailangan ganun po. Minsan, aminin ko po sa inyo, nabibreak ko yan. Minsan nagchat-chat din ako pag kalinggo. Masabit din po. Pero alam nyo po, kailangan sa buhay po natin na ito, hindi po pwedeng maging reason yung isang bagay para hindi ka dadalo sa gawain ng Panginoon dahil lang po sa pera. Brother, hindi naman pera yung dahilan eh. Yung kapatid ko kasi ganito eh. Kahit na ano pang dahilan, huwag mong itapat sa Diyos. Kasi, ito nga po yung pinag-aaralan natin, putting God first. Pag inuna mo ang Diyos sa buhay mo, yung transaction mo lilipat ng Lunes yun. Amen? Sabi, di ba, sabi po sa Bible, pag meron kang gabutil na mustasa, yung bundok mapapalipat mo sa dagat, mas lalo na po yung mga bagay pa lang po sa buhay natin. Gusto nyo po, bar exam, palipatin natin ng Lunes, kayang-kaya po ng Lord yun. Amen? Gusto nyo po, sabihin po natin, yung isang transaction mo, milyon. Di Lord. Di Lord. Parang nagdududa na. Hindi Lord, ikaw ang uunahin ko. Kahit milyon pa yan Lord, kanya na yan. Makita mo lilipat ng Lunes yan. Amen po. Kaya to God be the glory. Alam nyo po, minsan po sa buhay ko po, gusto ko po i-share sa inyo, yung mga kliyente ko po,
minsan, sasabihin niya doon sa kakilala niya, huwag mong tawagan ng Sabado at Linggo, wala yan. Ganun po yun. Kaya ang nangyayari po, every Monday lang, every weekdays lang po. Try nyo po yun. Huwag ka mag-entertain ng kahit anong transaksyon pag Sabado at Linggo, ilaan mo yan kay Lord. Makita mo, imumultiply ng Lord yan. Yan po yung pagpili po natin between God or money. Kasi pag meron ka ng itinalagang araw para sa Panginoon, panindigan mo na yon. Wag mo nang salingin yung araw na yon, sapagkat pag nakita yon ng iyong amang nasa langit, isang araw gagantimpalaan ka ng iyong amang nasa langit. At sabihin ko po sa inyo mga kapatid, napakagalante ng Lord pagdating po sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po ng Biblia, kahit hindi ka na humingi, alam na ng Diyos ang iyong pangangailangan. Amen? Sino po dito yung nagpipray? Taas naman po kayo, okay lang yan. Yan. Sino po yung nagpipray? Kahit hindi ka na humingi, Lord, bigyan mo kami pagkain sa araw-araw. Kahit hindi mo na hilingin, Lord, bigyan mo ako ng bagong kotse, bigyan mo ako ng bagong bahay. Kahit di ka na humingi, pag alam ng Lord, kailangan mo na, ibibigay ng Lord yan. Ang hilingin mo na lang, mga brothers and sisters, Lord, sana lumalim pa ako sa paglilingkod ko sa iyo. Para bago ka man lang tumating dito sa mundong ito, makasama ako sa iyong kaharian. Amen? Kasi nalalapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga po, piniprepare po tayo ng Lord. Kaya ito pong pagdalo nyo po sa gawain ng Panginoon, napakahalaga po nito. Pinili mo ang Diyos sa kabila ng mga bagay na uunahin mo sana sa buhay po na ito. I tell you, isang araw, pag dinatnang ka ng Diyos na gumagawa sa Kanya, isasama Kanya sa Kanyang kaharian. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 24, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Ano raw po? Hindi raw po pwedeng paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Amen po. Sapagkat hindi po ito pwedeng magsama. Kailangan pipili ka lang ng isa. Kung sa Diyos ka lang. Kung sa pera ka lang. Kung sa wealth ka lang. Kung kay Jesus ka lang. Pero sabihin ko po sa inyo, kung nananampalataya ka sa oras na ito, na ang Diyos ay kayang magpagawa ng isang bagay na imposible sa buhay mo, sabihin ko po sa inyo, put God first. Amen. Sabihin mo nga ulit, put God first. Put God first. Sabi po dito, wealth and money, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, pag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Amen? Amen. Kung nasan ka, madalas sa buhay po na ito, nandun ang kayamanan mo. At kung nasan ang kayamanan ng tao, nandun din po ang kanyang puso. Tanungin ko po kayo sa oras na ito, sino na po ba ang mas matimbang? Si Lord na po ba o yung mga bagay sa mundo pong ito? Kailangan po si Lord na. Kaya sa oras na ito, sabi ng Lord, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, simula sa oras na ito, ikaw na ang uunahin ko. Nakita niyo po yung picture po natin, mga kapatid. Hindi siya makapag-decide kung si Lord ba o ang pera. Amen po? Hindi siya makapag-desisyon kung ang mundo ba o ang makalangit ang kanyang pipiliin. Pero dalangin ko po sa Panginoon, pag dumating po sa buhay po natin, yung oras na papipiliin po tayo ng Panginoon, lagi mong piliin ng Panginoong Hesukristo sa iyong buhay. Sapagkat kapag pinili po natin ang ating Panginoong Hesukristo, sasabihin ko po sa inyo, hindi ka magsisisi. Amen. Di ba po sa buhay po natin, minsan, kung mapapansin po natin, maraming mga mayayaman, ano pong gagawin nila para magkaroon ng peace of mind? Uupa sila ng resort, pupunta sila sa gilid ng dagat, o mag-a-unwind sila. Amen po? Pero alam niyo po ba kung sino po talaga yung source of peace sa buhay ng isang tao? Na hindi po kayang bayaran ng kahit anumang salapi o halaga sa mundo pong ito. Wala pong iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen. Kapag nasumpungan mo si Kristo sa iyong buhay, kahit wala kang pera, kahit wala kang currency,
kahit wala kang pambili ng kahit ano pa mang bagay, basta kilala mo si Kristo sa iyong buhay, magkakaroon ka nun. Manalangin ka sa Panginoong Kristo, manampalataya ka sa Kanya, ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya, purihin po ang Panginoon at dalangin ko po sa Panginoon na tayo po ay pinagpala ng Panginoon sa pamamagitan po ng mensahe ng Diyos sa ating buhay. Inaanyayahan ko po kayo magsitayo, mga kapatid. Pwede po ba nating sambahin ng Panginoon sa oras na ito? Sa lahat ng kanyang kabutihan, sa lahat ng kanyang biyaya, sa lahat ng kagalingan, sa lahat ng mga pagpapala ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa iyong buhay. Ito na po yung oras. Kung ipipikit mo lamang iyong mga mata at uunahin mo ang Diyos sa iyong buhay sa oras na ito, magpaparanas siya sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord. Walang katulad sa'yo. Panginoon, patawarin mo kami, Lord. Hindi Kung minsan nauuna sa amin ang ibang bagay. bago. Panginoon, patawarin mo kami. Diyos Kung minsan, ka ng hindi ikaw ang inuuna namin sa buhay na ito. Ikaw lamang Sa kabila, Panginoon, ang papupurihan. na mga bagay na ginawa mo sa aming buhay, ito kami, Lord, nagpapakumbaba sa iyo, humihingi ng tawad. Patawarin mo po kami, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na manguna sa aming buhay. Yes, O God. Mga kapatid, sambahin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos na buhay. Ikaw lamang Yes, Lord. ang papupurihan. Dakilang Diyos ng aming buhay. Salamat sa mga biyaya mo. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Salamat sa kalakasan, dakilang Diyos ng aming buhay. Pinupuri ka namin ng luwalhati. Ikaw lamang, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Papupurihan. Kapatid, naalala mo ba nung isang pagkakataon sa iyong buhay, sabi mo, Panginoon, parang wala na yata ang pag-asa ang buhay ko. Dumating ka na ba sa punto na eto na lang yung hawak-hawak mo? At biglang bumulong ang Lord sa iyo, anak, manampalataya ka sa akin. And then, nagulat ka na lang. Mamaya-maya, dumarating na ang tulong ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, sa buhay ko, ilang beses na akong tumawag sa Panginoong Jesucristo, never niya pa akong binigo. Sa buhay kong ito, mga kapatid, kung bakit ako na-inlove sa Panginoong Jesucristo, every time natatawag ako sa Kanya, gaano man kalaki yung kasalanan na nagawa ko sa Kanya, hindi niya ako tinalikuran. Sa sobrang bait ni Lord, kung minsan, ang tao po ang tumatalikod sa Diyos. Pero tapat ang Panginoon. At sa oras na ito, kapatid, nanyahan ka ng Panginoong Jesucristo na kausapin mo siya. Salamatan mo siya. Sa lahat ng biyaya, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng mga bagay na pinagkaloob niya sa iyo. Ito na po yung pagkakataon na pwede natin pasalamatan ng Panginoon sa ating buhay. Ikaw lamang ang papupurihan sa lahat ng oras. Pangalan mo'y tatas, ito'y dalangin ko at sigaw ng puso. Yes, Lord. Tanging Salamat po, Panginoong Jesus. ikaw Napakabuti mo sa aming buhay. Sa iyo ang pabulong karaman. Kulang ang 1,000
pa, Panginoon. Ikaw lamang ang papupurihan sa lahat ng oras. Pangalan mo'y tataas, ito'y dalangin ko at sigaw ng puso. Tanging ikaw lamang, Jesus, ang papupurihan. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami, Lord, sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa lahat ng biyaya, salamat sa lahat ng kagalingan, salamat sa lahat ng tulong, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa aming buhay. Lord, hindi man namin ito nabalikan ng papuri sa iyo, Panginoon. Subalit sa oras na ito, Panginoon, ayaw mong pasalamatan ka namin ng lubos sa aming mga buhay, Panginoon. Sa iyo namin inihahandog ang aming buhay sa oras na ito. At simula sa oras na ito, Panginoon, ikaw na po yung Diyos na lagi naming uunahin sa buhay na ito. Maraming salamat, aming Panginoon. Pagpalain mo po ang mga kapatid kong ito, Lord. Samanda ko sila na nagmula, Panginoon, Lord, sa kanilang mga tahanan, pamilya, anak, mga kapatid. Panginoon, pagpalain mo po sila ng 10 ibayo pa, Panginoon. At dalangin ko, Panginoong Jesus, simula sa oras na ito, Panginoon, ikaw na po yung Diyos na kanilang uunahin sa kanilang buhay. Maraming salamat po, dakilang Diyos ng aming buhay, Panginoon. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi. Hawakan mo po ang aming daraan at sasakyan, Panginoon. Maluwalhati ka, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Tinanggap na po namin, Lord, yung tagumpay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po aming Diyos. Muli po sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at parangal. To God be the highest glory. In Jesus' name, amen and amen. God bless po sa ating lahat.